Tatay! Naging mabuti ang Diyos sa atin. Binigyan niya ako ng pagkakataon para makasama kayo. Ngayon, nandiyan na nanay ninyo. Panatag na loob ko na iwan ko kayo sa kanya. Tay, gusto po namin magkakasama po tayo eh. Gusto ko mang gawin yan, pero hindi ko magagawa. Dahil lahat ng bagay may katapusan. Ay, nandito po ba tayo? Oo, anak. Sa ibang pagkakataon, sa ibang lugar. Bantay! Bakit mo ako iniwan? Ang lakas mo matungal! Parang kang nawala ng asawa! Patay na si Bantay? Oo, kaya nga nagluluksa ako ngayon. Iniwan na pala tayo ni Bantay. Makikipaglibing ka ba? Oo naman, close kami noon. May nakaraan kami. Alam na ba ng iba nating kasama na patay na si Bantay? Hindi pa. Paalam natin. Ikinalulungkot ko at hindi niyo ako makakasama ngayon. Ganun pa man, taus-puso kong nakikiramay sa inyo. Si Bantay ay hindi lamang bayani para sa kanyang pamilya, kundi bayani siya ng buong bayan. Kaya idinideklara ko ang araw na ito bilang National Day of Mourning para sa minamahal nating si Bantay. Ang buong Pilipinas ay nakikisa sa inyo. Bantay, hindi ka namin makakalimutan. Maraming salamat po, President Bart, sa inyong pakikiramay. At sa lahat pong nandito ngayon. Sobrang kalungkutan po ang nararamdaman namin ngayon. Sobrang sakit sa karasan ang mawala ng isang minamahal. Dahil para sa amin, hindi lang siya basta aso. Isa siyang tunay na kaibigan. Maraming pagkakataon na pinatunayan niya sa amin na handa nang ibuwis yung sarili niyang buhay para sa aming magkakapatid. Hindi siya magdadalawang isip na gawin yun. Mailayo lang kami sa panganib. Higit pa siya sa tunay na kaibigan. Halos siya yung naging gabay namin nung panahon na wala kaming mga magulang. Siya ang tumayong ama, ina sa aming magkakapatid. Siya ang nagbigay ng init ng pagmamahal sa gitna ng malamig na gabi. Siya ang pumapawi ng lungkot sa tuwing may bighati. Wala na si Bantatay, pero mananatili siya sa puso't isipan namin. At kahit magdaan man ng maraming taon, walang sino man ang makakapantay sa pagmamahal na binigay sa amin ni Bantatay. Paalam, Bantay. Ikaw ang pinakamabuting alaga sa buong mundo. At pinapangako ko sa'yo, hindi kita makakalimutan. Bye, Bantatay.
tatay. Pinapangako ko po sa inyo. Aalagaan ko po ng mabuti si nanay at ang mga kapatid ko. Abay po. Mahal na mahal kita ba, tatay? Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa pag-alaga sa mga bata habang wala ako. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa kanila. Okay naman ako dito, Calvin. Ikaw? Buti na nakapuslit ka ng bansa, ano? Huwag mo akong kalalanin. Wala ako sa kulungan. Nag-plead ako ng insanity. At naniwala naman yung korte. Naisahan ko sila. Hindi nila ako naparusahan. O sige, sige. Mag-ingat ka dyan, ha? Ikamusta mo na lang ako sa kapatid mo. Okay. Sige, bye. Sino ka? Walang iya ka? Ano pinagsasabi mo? At saka anong ginagawa mo dito? Hindi kita kilala. Uy! Siya! Siya ang asawa ko! Lagi niya akong binubugbog! Ano asawa? Tsaka anong ginagawa niyo dito? Lagi mo ako sinasaktan. Pero ngayon, hindi na! Anong ginagawa? Hindi mo ako nasasaktan pa! Anong? Sira ulo ka! Luka-luka ka! Anong ginagawa mo sa... Ay! Hoy! Tigilan niyo ako! Alam mo, Nay, sana palaging ganito, no? Masaya tayo. Inalagaan mo. Dahil hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin kapag wala ka. Dahil mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal din kita, Tay. Umiiyak ka na naman. Baka makasama yan sa'yo. Naman nakakalungkot lang isipin na wala na talaga si Bernard. Ang dami-dami namin mga alaala dito sa bahay na ito. Tapos sa isang iglap lang. Nawala na. Alam mo, kahit na hindi mo aminin, malaking bahagi ako para masira ang masaya mong pamilya. At gusto kong hingin ng tawad dyan sa'yo. Mama, hindi na ngayon ang panahon para magsumbatan. Tao lang tayo nagkakamali sa mga desisyon natin. Basta pag wala kayong ginagawa, punta lang kayo sa bahay namin. Oo nga. Tsaka hayaan niyo mga bata. Ipagluluto ko pa rin kayo, kagaya ng dati. Pasensya na po kayo, Aling Munina, Kuya Frankie, ah. Nalulungkot na po talaga kami. Pero huwag po kayong mag-alala. Pupunta po kami sa bahay niyo. Talaga yan, ha? Aasahan namin yan. Aabangan namin lagi kayo ni Frankie. Opo. Opo. O, sige, ha? Mag-iingat kayo, mauna na kami. Ha? Opo, sige. Ingat po kayo. Ingat kayo. Ingat po kayo. Kuya Frankie. Aling Munina. Salamat. Kayo. Sige po. Bye-bye. Sige po.
tayo ulit, ha? Sige po. Salamat po. Tahimik naman. Wala na yung tumatahol. Wala na rin tayong kalaro. Simula ngayon, tayo na uli ang maglalaro sa bahay na ito. Magiging maingay at masaya ulit ang bahay na ito. Kakayanan natin ito, mga anak. Basta sama-sama tayo. Magiging masaya ulit tayo. Alam mo ba nangyari doon sa kaso natin kay Simon? Wala na siya sa kulungan. Huh? Oo. Nag-plead ng insanity. Eh di ngayon, nandun siya sa mga ospital na mga baliw. Napakahayop talaga, no? Napakasalbahe. Kapag may kasalanan ng tao, kahit saan pa siya magtago, pagbabayaran niya yun. Lumayo kayo sa akin. Ginagawa niyo dito. Basta ka lang. Bakit mo ako iniwan? Halika na, baby. Swimming na tayo, bilis. Hoy! Alis kayo dyan. Mayaman kami. Alas. Umalis na kayo. Swimming kami. Doon kayo. Layas muna kayo. Mayayaman kami. Mas muna. Binayad namin. Layas. Ay! Ayos! Parang kumukulimlim, ah. Hindi ba kapag tumaan tayo ng kidlat? No, baby. Don't you worry. Like what I've said before, the lightning never strikes twice. Okay. Para bakit ka ba natatakot? Kasi ang dilim-dilim dito eh. Baka may mumu. Bakit naman dati hindi ka natatakot? Lagi ako sinasama ni Bantatay noon. Ngayon, wala na siya. Naku, tara na nga. Magtapon na tayo ng basura. Bisa mo, Junit. Uy, sandali! Yung tuta! Hoy, Junit! Kuya! Junit! Kuya! Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Sige na yun, ah. Bawa naman to. Tara, paligaw natin. Tara. Bawa naman to. Junix, yung ginawa mo kanina, delikado yun, ha? Pero, Nay, hindi ko naman po pwede basta pabayaan ng ganun-ganun lang yung tuta. Mana ka talaga sa tatay mo. Cute naman para talaga yung tuta na yan kapag bagong ligo, no? Kaya lang, children, baka merong may-ari niyan. Magalit sa atin, ha? Lola, baka itinapon na po siya. Kasi tignan niyo po, wala siyang collar. Kaya baka wala po siyang pangalan. Hay naku, basta pag may naghanap sa kanya, edi ibigay na lang natin. Ba? Sana wala nang maghanap sa'yo, Bantay. Bantay? Yun ang pong pangalan niya simula ngayon. Naku, itong anak ko, pinangalanan na. Kit-kit talaga ni Bantay, no? Hawig na hawig siya ni Bantatay. Magkamukha sila. Sinabi mo ba, Ate Mingming?
Para silang pinagbiyak na ni Nola. Aninola talaga? Aninola? Ano, Emily? May dadagdag ka pa dyan? Andyan na ba yung singseng? Andyan na ba? Kompleto na yung lahat? Okay na po na eh. Kompleto na. Abay, si Norbert. Nasaan si Norbert? Alam na ba niya sasabihin niya? Nasaan na si Norbert? Opo, ano na po si Norbert? Memorize na po gagawin niya. Alam na niya gagawin niya, ha? O, sige. Pero teka muna, mga bata. Lahat tayo magtatago muna, okay? Ha? O, sige po. At saka lang tayo lalabas kapag may senyas na, ha? Okay. May kusing na, ha? Okay? O, sige. Alam na, o sige. Sige, Mama. Eh, paano? Eh, ako din excited. Ako rin excited din ako. Ano kaya mga... Ayun si Ate Nola! Ayan. Mga bata, andito na ako! Emily? Ate Marcela? Saan yung mga yun? Ang kit-kit mo naman! Tripang ka na naman ng mga bata. Lobo-lobo ka pa. Bantay talaga. Ito. Joanna, wala na akong ibang mamahalin pang babae. Hindi ikaw lang. Ikaw lang gusto kong makasama habang buhay bilang asawa ko. Papayag ka ba? Paano ba yan? Kasi... Siyempre naman. Ano ka ba naman? Eh, wala namang ibang naman yung puso. Hindi ikaw lang. Talaga? Wala yung iba. Ang huling bilin, bago kayo mag-desisyon bumili, mag-ampo ng aso, siguraduhin niyo muna na magbibigay niyo ito sa sapat na oras at pagmamahal. Ate Marcela, magiging simple lang po yung kasal namin ni Norbert. Kasi wala rin naman po kayo masyadong budget para sa isang engranding kasal. Okay na yun? Joanna, pasensya ka na. Hindi ko mabibigay yung dream wedding mo. Ano ba? Okay lang yun. Hindi naman mahalaga sa akin yun eh. Basta importante, kapag kakasal na tayo, dapat patuloy lang na maging maganda yung samahan natin talaga. Yan, tama si Joanna. Aanhin niyo naman ang engrandit magarbong kasal. Sabi nga nila, invest in your marriage, not in your wedding. Tama, 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 tama! Ate Joanna! Sino ba ang flower girl mo? Siyempre naman, sino yung flower girl ko? Siyempre, ikaw lang. Pagkatapos itong bridesmaid ko naman, siyempre si Emily. Pagkatapos ikaw ang Bible bearer ko, Junix. Ako ang huling bearer. Ring bearer? Naku, surprise guest yan. Abangan niyo. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Mrs. Marcela Razon? Ay, ako yon. Bakit? Nais po namin ipalong sa inyo ng kamag-anak niyong si Evangeline Razon at ang buong pamilya niya ay namayapa na. Ay, saan sila nakaburol?
Hindi na ho sila naiburol. Ito na lamang po ang natira sa kanila. Sunog na sunog ang kanilang mga katawan dahil tinamaan po sila ng kidlat. At dahil kayo na lang po ang natitira kamag-anak nila, kayo po magmamana ng kayamanan nila na nagkakahalaga ng 120 million pesos. 120 million pesos! Opo. Kaya mayaman na po kayo. At dahil mayaman na tayo, grande ang kasal! Grande ang Joanna! Joanna! Nandito, nakaukit pa rin sa puso ko nang sabihin mong wag na lang. Nandito, nakatatak pa rin sa isip